Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ay, ito. Nais paimbestigahan sa Senado ni Senator Kiko Pangilinan ang 389 million pesos na Manila Bay White Sand Project. Tinawag ng senador na wasteful at unnecessary ang naturang proyekto. Ginamit na lang daw sana ang pondo sa pagtugon sa pandemya o distance learning. Posible umanong managot sa paglabag sa ilang batas ang mga opisyal na sangkot sa proyekto. Kanina, nag-inspeksyon si DNR Secretary Roy Simato sa water quality monitoring equipment na inilagay sa Manila Bay. Handa raw si Simato na harapin ang anumang investigasyon. Everything that is dyan, we are prepared to defend our decision. And we can don't. Kung ano yung mga nila, so we will answer it, we will defend it. Ayan. Alam nyo, dalawa lang ang take ko dyan, ha? Una, obvious naman na nililihis na lang nila issue tungkol dun sa NPA, CPP-NPA. Mainit na kasi, mainit na talaga yung issue ng CPP-NPA na yan. Hindi na maiwasan. So, nililihis na talaga. Kailangan talaga, meron, hindi i-effect yung soji-soji nila eh. Kailangan talagang merong issue para tabunan tong CPP-NPA. Yan yung una. Pangalawa ho, sa tingin ko ito lang masasabi ko, kayong dyan sa Senado, alam nyo ho ba, para sa kaalaman ninyo, okay? Ang creation ng OFW, pasado na yan sa Kamara. Okay? Pasado na yan sa Kamara, panahon pa lang ni Speaker Cayetano. Nakatenga ngayon yan sa Senado. Sabi ko nga, kesa naman pag-usapan tong walang kakwenta-kwenta, bakit walang kakwenta-kwenta, sinagot na yan ng ilang beses. Yung proyekto na Manila Bay, matagal na yan. Bago pa dumating ang pandemic, naandyan na yan. O pustahan tayo, yan din ang lalabas sa hearing na yan. Uulit-ulit lang. So sayang lang yung oras natin dyan, Mr. Kiko Pangilinan. Kung ako sa'yo, ayusin nyo na lang yung OFW department. Kayo na lang ang inaantay dyan mga Ang bihira naman kayo. Ang dami-daming pwedeng mahalagang bagay kayong pag-usapan dyan. Tapos yan pa ang pag-uusapan nyo. Pustahan tayo. Yan lang yung may sasagot sa inyo eh. Matagal na yan. Hindi na pwedeng ipagpaliban yan. Pangalawa, hindi naman yan buong-buo na 300 million. Paulit-ulit na sinasabi sa inyo, mga bingi ba kayo, bobo? Hindi ko maintindihan kung bingi kayo o bobo kayo. Kasi paulit-ulit nang sinagot yan sa media, ihihiring mo pa. Para saan pa? Hindi ka nakikinig? Ulitin pa para sa'yo? Ang bira ka. Ilang beses na naging issue yan, di ba? Inaraw-araw nyo nga yan, inaraw-araw din sa sagot dyan. Hindi mo po nakikinggan? Ano ka, walang TV? Wala kang social media? Yung anak mo, social media na social media, hindi ba sinasabi sa yung sagot? Bihira ka, Ang dami-dami yung pwedeng ayusin na batas. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na bilisan na yung creation ng OFW. Hanggang ngayon, wala pa rin. Mas mahalaga pa sa inyong bumatikos kesa tulungan yung mga OFW natin. Kai and Ezra Bell, pampaligaw naman yan sa balita. Pasabog sa NPA, walang kwenta yan si Kiko. Oo nga alam mo, di ba sabi, may pangalawa pang hearing yan yung pinaatin nga nila yung Makabayan Black di sana yan na lang ang focus nyo. Kasi mas mahalaga? Yung ilang beses nang sinagot at isasagot na naman sa'yo, matagal na yan. Okay? Ikaw na lang ata ang hindi nakakaalam yan. Pangalawa, hindi pa ba mas mahalaga sa'yo yung mga batang nare-recruit ng NPA? Ang bira ka. Sasabihin mo na naman, hindi. O sige nga, ipasok mo nga si sa Gabriela, yung anak mo. Di ba mas mahalaga yung balita na yan? Basta makapapil na lang to si Kiko Pangilinan O kailangan mo lang talagang umepal kasi kailangan mo, may kailangan kang takbuhan sa 2022. Yung totoo, pinaninindigan mo lang ang isang posisyon. Pero sana naman, medyo yung nasa hulog naman. Ay, sabi ni May Nang, hindi papasa yung anak niya kasi May. Huwag naman ganon. Ay, oo nga, di ba? Ay nga pala, tama. Tama ka dyan, Madam May. Excuse me.
Kasi 'di ba sinabi nga nila ka Eric at saka nung mga ano, ang kinukuha ng mga aktivista yung mga matatalino. Baka nga hindi po masaya anak niya. Baka lang naman, hindi ako sure. Obsessed sila sa sa Dolomite. Pakain na kaya natin sa kanila yung Dolomite. Secretary si Matu, pwede ba yung Dolomite ilagay nyo sa pinggan, ipakain na lang natin dito sa mga oposisyon? Parang atat na atat sila dyan sa Dolomite na yan. Bakit di nyo ipa-Dolomite yung mga bahay nila? Palagay nyo ng Dolomite. Parang atat na atat sila sa Dolomite na hindi sila makamove on eh. Pati ABS-CBN. Pa-Dolomite nyo na lang kaya yung ABS-CBN, yung labas ng ABS. Polo Zero, salamat. Non-stop sila sa Dolomite. Araw-araw. Sabi nila, mawawala ng bagyo ang Dolomite. Bantayan natin. Pagdating na, ang sabi ng Dolomite, nandito pa rin kami. Ay, wala. Sige na, Miss Secretary si Matu. Pwede ba? Lahat ng bahay ng oposisyon, ipa-Dolomite nyo na. Baka naman sila nainggit lang. Baka gusto lang nilang pa-Dolomite yung bahay nila. Pa-Dolomite nyo na rin yung mga bunganga nila kasi basura yung bunganga nila eh. O, di ba? Kiko, hindi nga nag-sign sa Bayanihan 2, sabi ni Jason Sandoval. Yap, isa lang siyang hindi nag-sign sa Bayanihan 2. Oh, grabe. Sir, ano masasabi mo sa BBM electoral proceedings? Sorry, hindi ko po siya naaral. So, pag hindi ko naaral, hindi ko kayang komentuhan. Okay? Hindi ako concerned, kaya lang medyo masalimuot. Pagka ganyang issue, tinatanong ko yan kay Attorney Glenn Chong kasi hindi ko masyadong kabisado. Pasensya na. Chris Hans address, diehard na nga si Kiko Matching, kahiya siya, nagigising, di po mirma sa Bayanihan Act at Obob. Ito ang Infratrack application ng DPWH. Sa pamamagitan nito, nababantayan ng DPWH Central Office ang lahat ng mga kalye, tulay at gusaling ginagawa ng kagawaran mula sa simula hanggang sa matapos. Nakabase ito sa Geographic Information Systems at nakatag ang aktual na litrato at video ng proyekto sa lokasyon nito. What it does is, even before a project starts, nakatag na po sa system namin kung ano yung exact geographic coordinates specific to this particular project. Kung kunwari po magkaroon ng mismatch between the geographic information inputted doon po sa project information ng ating project, pati po yung kanyang sinubmit in the progress or in the implementation stages of the project, automatically po mare-red flag po yan. Hindi naman itinatanggi ng pamunuan ng DPWH na kakabit na ng pangalan ng ahensya ang katiwalian. Tulad na lamang ng problema sa mga ghost project. Mga proyektong pinondohan at binayaran pero hindi ginawa, hindi tinapos o hindi naayon sa plano o halaga ng proyekto. Bunsod ng kuntsabahan ng mga tiwaling kawani ng DPWH at ng mga kontraktor. Tugon sana ang Infratrack app sa modo sa mukhang buhay na buhay pa rin ayon mismo sa Pangulo. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Ang sabi ng Pangulo, itong mga ghost project, mga project na wala dyan, mga karamihan yan yung mga health centers. Wala yan. At tip lang yan. Kung yan ang ginawa ninyo, that's short-changing government. You will go to jail for that. I have 2 years to do it. And about 6 months to file all the charges. Kanina ipinag-utos na ni Public Works Secretary Mark Villar ang physical audit na lahat ng proyekto ng kagawaran sa buong Kapuluan. Mapapatunayan po that there are ghost projects and this was accepted by our own personnel at hindi po existing tong project na to. Secretary Villar is committed to ensuring na ito po ay mapaparusahan. Ang DPWH may binuo na rin sariling task force para mag-imbestiga.
Nangako silang ang ahensya raw mismo ang magsusumite ng ebidensya ng katiwalian para mapanagot ang mga tiwaling kawani nila. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Ayan. Mga kapuso, buhay ano ba yan? Mga kapuso! Ayan. Meron comment dito, sabi, yung sa kafala, hindi naman daw yan sa lahat. Yung mga katulong at private driver excluded dyan sa batas na yan. Ayan, itatanong ko ho yan, itatanong ko. Alam niyo yung Ghost Project na yan, di ba, matagal na yan. Sabi ko nga buti pa ang Pangulo nung inaamin niya na meron. Kasi nung mga nakarang administrasyon, parang walang inaamin. Parang everything is okay. Alam mo yun? Kasi sabi nga nila, bakit ngayon? Tignan nyo na, ang dami-daming korupsyon. Hindi, kasi yung Pangulo natin, marunong umamin. Yung Pangulo natin, pag sinabi niyang meron. Hindi katulad ng mga, tanong mo sa mga dating Pangulo yan, ano sagot nila? Walang nangyaring ganyan kahit meron, di ba? So, hindi dahil nabubulgar ngayon, ngayon lang nag-i-exist yan. Matagal na, marami na, kaya nga niya binubuking ngayon Ang masama dito, sa totoo lang, di ba yan nga yung binubuking ng PACC? Yung mga congressman yan. Number 1 yan sa Ghost Project. Kasi ang sistema ang sistema dyan sa Ghost Project na yan, kunwari may papagawa si congressman na ganire, di ba? Wala naman siya makukuha ang eksaktong pera doon mula sa DPWH. Hindi naman niya makukuha directly penging pera. Hindi ganon, hindi ganyan. Padadaanin yan, may mga construction. Doon sa mga construction yan, padadaanin. So meron silang asawa nila, may construction, yung asawa nito biglang nagano ng mga hardware, mga kailangang gamit. Syempre nandun, ilalakad mo ngayon doon sa DPWH na engineer para mag-approve na yung construction na yan ang kukunin natin, di ba? So doon, pag kinuha mo yon, tataasan ng construction, may pera mapupunta kay congressman, may mapupunta sa NPA, may perang mapupunta sa DPWH engineer. Yan yung sinasabi. Tapos, siyempre, ito si construction, hindi niya na i-construct. Sinong pupuna sa kanya? Wala. Diba? O kaya naman, kung gagawin man yan, substandard. O ano-ano na lang. Siguro hindi simento yung nilagay doon. Mga substandard lang, mga buhangin lang. O kaya konti, giba kagad. Ganyan ang nangyayari. Hindi nakakatanggap si congressman ng direktang pera, pero dumadaan yan sa mga construction na pagmamay-ari lang naman din nila. Gumamit lang sila ng mga dami, mga kontraktor. Yon. Mga kontraktor, ganon.